kapag in-spoil mo yung misis mo, yayaman ka. Alam niyo po, sa Feng Shui, may kasabihan po na if you spoil your wife, then wealth will follow. Kaya sa mga misis dyan, i-share nyo to, ipanood nyo to sa mga asawa nyo, pagkakataon nyo na para lambingin kayo ng mga asawa ninyo. Alam nyo po kasi, kapag yung mga misis natin ay palaging masaya, palagi pong nakangiti, magaan po ang pasok ng wealth, ng pera sa buhay natin. Kaya kung mapapansin nyo po, kapag ang misis nyo ay palagi nakasibangot, palaging aburido, palaging walang pera, napakabigat po ng araw-araw natin. Parang napaka-heavy ng buong kabahayan. Yung buong pamilya mo naaapektuhan, di ba? Mga nakasibangot na rin, yung anak mo, di ba? Kasi nga, wala sa mood yung misis mo. Kaya dapat lagi raw po nating i-spoilin yung ating mga misis. O teka, baka magalit yung mga kalalakihan, yung mga tatay, yung mga asawa sa akin. Ito po ay napanood ko lang rin dito sa TikTok na nagsasabi na Feng Shui expert po at sinishare ko lang naman po sa inyo. Alam nyo po, proven and tested ko naman po yan dahil ako na lang po nung nag-decide po ako na i-spoil ko yung misis ko, hindi lang naman to in terms of money. Ito rin po, yung lalambingin mo, ano ba naman yung pagdating ng wife mo galing sa trabaho, piga-pigain mo ng konti yung paa, masama-sahihin mo ng konti, ipagluto mo ng mga ulam na gusto niyang kainin, di ba? Ngingiti yan kapag ganyan. Mapapawi yung pagod ng misis mo pag ginawa mo yan. Tapos yung mga kalokohan mo na pinagagawa sa misis mo, mawawash out yan. Mag-fade yan, di ba? So gagaan yung pasok ng buhay. So mas maraming opportunity ang magpapakita sa iyo kapag ganyan ang ginawa mo. Kasi meron nga po kasabihan tayo ng mga Pilipino, happy wife equals happy life, di ba po?